Sila pa rin magdidesisyon. Lalo pag nag-a-apply, makikita mo naman kung saan ka mag-a-apply sa OLJ o sa Upwork. Kung magkano yung balak nila ipasahod, makikita mo yan. Bago mo pa applyan, Tapos, yun yung pag-uusapan nyo. Kung paano mo makakuha yung sahod. Yung iba naman, kasi nag-uabawa yan, mag-offer ka ng SMM. Kung gumagalaw ka na ng sarili mo, hindi ka nag-a-apply, di ba, sa website mo, dapat naka-package na yan. So, halimbawa, meron akong package na for, Meta, ano ba yun? Instagram, saka Facebook page. O, ilang beses akong magpo-post. Tapos, kung sagot ko ba yung copywriting at saka yung graphics design para doon. Kung kasama ba yung FB, yung ads. Di ba, yung pag-manage ng ads, iba rin yun. So, kung kasama yon, depende kung ano yung kasama sa service mo, yun yung pepresyoan mo ngayon. So, doon sa ganung parte, ikaw yung masusunod. O, gusto mo ba monthly? O, sige, monthly retainer ng trial 1 month. Tapos, pag nagustuhan mo yung performance go tayo ng 4 months. Ay, ng 3 months, every 3 months na retainer. Pero again, kung ayaw na nila talaga, kahit may kontrata pa kayo, may retainer pa kayo na 3 months, ayaw niya na eh. Hindi siya magbabayad eh. So, idadrop ka talaga niya. Kaya maganda nun lagi, sa mga SMM, madalas ang best practice ginagawa nila dyan, ewan ko pero 1 month talaga, 1 month advance. Bayad mo na si client agad. Tapos, syempre, may audit kasi, i-audit mo muna yung mga, social media, mga platforms. Tapos, ibibigay mo sa audit kung ano yung target mo, yung goal nyo, kung ano makukuha niya sa loob ng 3 months. Actually, maganda din talaga siya SEO saka SMM kasi yung resulta niyan, hindi mo makukuha ng isang buwan. Ibig sabihin, kailangan niya mag-stick na sa'yo, mag-stick sa strategy ng minimum at least 3 months. So, may sure ka na trabaho in 3 months. Parang ganon. So, yun yung setup kapag ikaw yung service provider, tapos ikaw yung mag-a-apply, ganyan. Iba din yun. Pero it all boils down to their decision. Sila pa rin masusunod